PUV modernization, consolidation deadline at ang 2 araw na transport strike. Ating tatalakayin kasama ang bagong Road Transport and Infrastructure Undersecretary ng Department of Transportation, Yusek Andy Ortega. Yusek Ortega, congratulations on your appointment. Ay nako, thank you at magandang hapon, Nina. Nice to see you again. Kala namin, Yusek, pupunta kayo dito. Kasama namin si Asek Arnel ngayon. Pasensya na, Asek and Nina, kasi medyo napatakbo ako dito sa office ni Secretary at medyo meron ding sunod-sunod na mga interview. So I decided na kung okay lang, mag-Zoom na lang tayo. Alright, we're still happy to have you dahil mainit po ang balita sa inyong departamento at bilang bagong Undersecretary for Road, Transport and Infrastructure ng DOTR, ano po ang mga tututukan ninyo sa inyong bagong posisyon? Well, unang-una as road sector, magiging sa opisina ko, yung dati kong opisina, yung Office of Transportation Cooperatives, dagdag na rin dyan yung ating LTO, Land Transportation Office, at saka yung LTFRB. So magiging kasama ko yung 3 opisina para mas ma-implement natin ng maayos yung mga programa, especially ito modernization natin sa sasakyan. Yusek Andy, congratulations po ulit. Sino naman po ang papalit sa inyo bilang chairman ng Office of Transportation Cooperatives at habang wala pa pong kapalit, sino po ang tututok sa OTC sa ngayon? As of now, magiging decision yan ng ating secretary at ng ating presidente. So it's a process that is being done at the moment. Pero meron po tayong newly appointed na executive director, si ED Raimundo de Guzman. Siya po yung ating ED doon and I assume soon magagawin po muna nating OAC siya doon. Pero rest assured naman po, even doon nasa road sector na ako, pwede ko pong tutukan kahit araw-araw yung ating mga kaibigan na transportation cooperative. So parang nandyan pa rin naman po ako. Sa ngayon ay may mga hakbang ang pamahalaan po sa traffic congestion dito sa Metro Manila. Ano po naman ang tututukan ninyo sa usaping ito bilang bagong USEC ng DOTR? Alam mo, yung town hall na ginawa sa San Juan with our president, napaka-positive nung meeting na yon. Talagang nilabas lahat ng problema ng ating experience dito sa NCR and the different departments gaya ng DOTR, DILG, MMDA, nagbigay ng mga solusyon. So sabi nga ng ating secretary on that day, talagang yung solusyon na sinabi ng Pangulo, yung mass transport, yung ating mga MRT, LRT, subway, yun po yung tinututukan na programa ng ating gobyerno through DOTR. Ngunit habang hinihintay natin yan, medyo sama-sama na muna tayo sa dadaanan nating period of time during the construction. So pabibilisin po ng ating departamento yung mga projects, and other government agencies are helping habang papunta po tayo dun sa solusyon or sa pagbawas ng problema, gaya ng ginawa ng Metro Manila Council po, yung LGUs po, 7 a.m. to 4 p.m. So yun po yun. And any small solutions ay accepted po, sabi nga ng Pangulo, para lang po makatulong dito sa traffic problem sa NCR. Sir, kamakailan may nahuli po na dumadaan sa EDSA carousel po ba? Yung 7 and 8, yung plaka. Na-identify nyo na po ba kung sino po ito? Yung tumakas una-una po? dun sa number 7, nag-iwan naman po ng lisensya. So hinihintay po namin siyang pumunta sa LTO to get his license. At definitely not only fines, pero may sanction po yun dahil siya po ay tumakbo. Doon naman sa number 8, dahil hindi naman po nagbigay ng lisensya, pero nakuna naman po ng number sa conduction sticker, ongoing pa po sa LTO para matukoy po kung sino po yung driver or yung may-ari ng sasakyan. So it's being processed pa po ng LTO. Pag 8 po yan, ano po ba yan? Congressman. Sana siya na mismo ang lumantad. Siya na mismo maging proactive siya para hindi na po siya hanapin. Hindi po ba? Tama po yun niya, para bagang if hindi naman allowed niya or hindi siya agree sa nangyari at nakita naman po sa media, I think it's fair and right na lumapit po, lumabas po para po mahanapan ng solusyon or rather closure yung pangyayari na yon
giving what is to be sanctioned, and also para ipakita natin sa mamamayan na tayo po dito ay pantay-pantay sa pag-implement po ng ating batas. Sir, ano naman po ang inyong mga priority measures pagdating sa road and infrastructures upang makatulong na maibsan ang trapiko, lalo na po dito sa Metro Manila? Unang-una, itong modernization natin na Public Transportation Modernization Program, kasama po dito sa programa ang mapaganda ang trapiko, mabawasan ang excess ng mga sasakyan during rush hours. These are one of the points na magiging epekto po ng modernization. But also, ang gagawin po ng ating departamento, lalo na dito sa road, yung anti-colorum po. Marami po tayong mga sasakyan na bawal po sa kalye. Yung SAIC po, which is under the office of the Secretary, ipupurso po yun sa tulong ng ating mga kaibigan sa DILG para mabawasan po yung mga illegal na sasakyan. So it is really not only DOTR but also DILG, and most especially during the speech of our President, napakalaking tulong po ang gagawin ng ating LGUs para po talaga mabawasan. Sabi nga, hindi po natin masisiro ang traffic, pero mababawasan po natin malaki sa pagtulong-tulong po natin. Yusek Andy, sinusuportahan niyo po ba yung 7 a.m. to 4 p.m. na work schedule na inilabas po ng LGU ng Maynila? It will be decided by our secretary sa transportation, and sa maybe unofficial pagkaintindi ko po, suportado po yun. Kasi anything that could help the traffic, especially kung tulong-tulong not only the government department or sector, pati yung mga private, definitely po we will have to contribute para makatulong po dun sa problema natin sa traffic sa NCR. Sa usapin naman po ng consolidation, ano na po ang update dito? Gaano karami na ang nag-consolidate sa ngayon? As of 2 days ago, humingi po ako ng numbers from LTFRB, and na-i-report po sa akin is almost 78%. Nationwide po yun. All modes po yun. Ganun na po kalaki from mid-70s po to nung December. So umabot na po tayo sa ganung porsyento. So it's a clear sign, which noon pa naman talagang clear sign, that the majority in the transportation sector ay talagang agree, sasama dito sa ating pagbabago po. Not only sa mga sasakyan, but pagbabago po ng sistema. So 100% po, go po yung ating programa. Yusek, tiwala po ba tayo na dadami pa ang bilang na magko-consolidate bago po yung itinakdang deadline sa April 30? Alam mo, tungkol sa consolidation, yung numero na biglang tumaas nung December, talagang yun na po yung siguro masasabi nating almost the real number, no? Yung extension po na ginawa ng ating Pangulo sa question po ng ating Secretary ay para lamang po yung mga natitira pang kukonti na nag-iisip or talagang hindi na umabot nung December 31, yun yung mga in-expect natin. Kaya nagkaroon ng a little percentage po from last year, December 31 up to March 31. So siguro po, ang importante po dito is binigyan natin ng tamang panahon ang lahat na mag-isip. We respect the decision, yung mga talagang ayaw nilang sumama, respeto po natin yung kanilang decision. But sa dulo po, the big majority, we will have to move forward, them, us in the government, because yung ating po mga mananakay, matagal na po naghihintay talagang magbago, ma-upgrade yung sistema ng ating transportation dito sa Pilipinas po. At dahil nga po wala ng extension ang consolidation, nagpahayag ng 2 araw na transport strike ang Manibela at Piston simula po sa Lunes, April 15. Ano po ang masasabi natin dito? Ano po ang magiging reaksyon natin para ma-ensure na may masasakyan po sa Lunes at Martes ang ating mga kababayan? Unang-una po, normal naman po na reaksyon yan ng dalawang grupo. Last year po, ginawa na po nila yan, yung mga mass rally. So, nire-respeto naman natin yung karapatan nila. But on the part of the government, ready po tayo sa sitwasyon na mangyayari sa April 15 and 16. Yung interagency po, nandyan po yung MMDA, LGUs, PNP, DOTR, lahat po kami magsama-sama para matulungan natin yung mga iilang lugar, especially sa Metro Manila na maaari maapektuhan, para po hindi naman sila masyado ma-inconvenience.
Ang importante po dito is sundin ang batas regarding sa mga mass rallies, but the government and riding public and everybody will be moving forward on those days dahil alam naman po natin na kailangan po natin ituloy-tuloy yung ating programa. So respeto lang po ang ibibigay natin sa kanila sa kanilang gagawin po. Mensahe nyo na lang po, Yusek Andy, sa ating mga kababayan mula po sa inyo dyan sa Department of Transportation. Ay, unang-una, malaking pasasalamat namin sa Department of Transportation, lalo na doon sa opisina ko dati, sa OTC, dahil napakarami po nagbigay ng suporta from the transportation cooperatives nationwide, pati yung mga corporation po. Big majority po, talagang nung nag-announce yung ating Pangulo, 3 days ago, 2 days ago na wala na extension, nakangiti po silang lahat dahil alam nila na yung programang in-embrace nila years ago, some recently lang ay tuloy-tuloy na. So ang mga susunod po na hakbangin ng DOTR, LTFRB at ng government with the transport cooperatives, tuloy-tuloy po yung meeting namin sa kanila dahil may mga bagay pa kaming kailangan i-improve, may mga bagay pa kaming kailangan ayusin, but definitely the atmosphere po is very positive and alam po natin na 100% go na po yung programa, which at the end of the day is really for our commuters po. Okay, so this is it. Ano po, Yusek, wala nang urungan, wala nang extension. So good luck po Wala na sa po. inyo. Salamat sa inyo and magandang hapon po. Thank you. Maraming salamat po sa inyong oras, Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation.